Kabanata 86, may misteryosong mensahe. Idadamay ko na naman kayo sa pagiging maligalig ko mga pops, dahil sa unang pagbasa ko pa lang sa Kabanata 86, tila ba na time travel ako sa nakaraan kung saan sabay maglalaban ang past at future. Nagkataon lang ba ito o isa itong foreshadowing na hindi dapat natin palampasin? Pero bago tayo tumawid sa usapin na yan, pag-usapan muna natin ang mga kaganapan sa bagong kabanata na inilabas, kaya kung handa na kayo, tara na't pag-usapan na natin. What's up mga pops, Manga Moto nagbabalik. Sa paglabas ng Kabanata 86, binigyan agad tayo ng pasilap sa kasaysayan ng Divine Weapon ni Susanoo no Makoto. Ang una nitong Divine Weapon ay Totsuka no Tsurugi, gamit ito'y nag-api niya ang 8-ulong serpent na si Yamato no Orochi. Hindi lang yun mga pops, dahil gamit ang espadang Totsuka no Tsurugi ay nabuo ni Susanoo ang Kenjutsu. Ngunit, sa di malamang dahilan, may biglang lumabas sa buntot ni Orochi na isa pang espada. Ito ang legendary sacred treasure Amino Murakumo no Tsurugi, ang Heavenly Sword of Gathering Clouds. Gamit ang bagong espada na Amino Murakumo, kapansin-pansin na kada was-iwas niya ng kanyang bagong divine weapon ay agarang nagagapi ang mga katunggali nito. Inubos rin nga pala ni Susanoo ang mga masasamang Diyos ng Takamagahara ng walang kahirap-hirap. Akalain mo, malakas na si Susanoo gamit ang Totsuka no Tsurugi, pero nag-level up pa sa Amino Murakumo no Tsurugi, lalo patuloy lumakas yung dating malakas na. Pumunta na tayo sa napakaangas na pagpasok ni Okita Shoji sa arena. Inilahad sa ating lahat na si Okita ang pinakamahusay sa lahat ng mga samurai sa kanyang panahon. At ipinaramdam sa atin sa Kabanata 86 na nasa ibang level ang husay ng Human Slayer at kinatatakutan ito bilang isang demonyo. Pertido mga kops, may sakit pa siya niyan. Kung nadagdagan ang lakas ni Susanoo dahil sa kanyang divine weapon, asahan din natin na hindi magpapahuli si Okita. Ngayong wala ng tuberculosis ang kanyang katawan, maaaring madodoble o triple pa ang kanyang lakas, dahil wala ng sakit na maglilimite sa kanyang paggalaw. Kung sasamahan mo pa ng divine weapon, maaaring magtaglay ito ng lakas na papantay o hihigit pa sa Diyos ng bagyo na si Susanoo. Ngunit ang malaking tanong, anong divine weapon meron ang pambato ng sangkatauhan? Pag-usapan na natin kung ano nga ba ang misteryosong mensahe ng Kabanata 86. Sa totoo lang ang galing ng ginawa nila dito, kaya ibabahagi ko ito sa inyo. Rektahin ko na agad, ang pinakamensahe ng Kabanata 86 ay kadiliman o dark versus liwanag o light. Paano ko nasabi? Inihayag ng mga autor na si Heimdall ay nagbigay diin na si Okita ay itinuturing na isang demonyo na nakakatakot at mamamatay tao na sumisimbolo ng kadiliman o dark. Samantalang si Susanoo, ayon sa kanilang pahayag, ay kinakatawan ang liwanag o light, at nagsisikap itong labanan ang mga masasamang mga Diyos. Isa itong detalye na maaring hindi mapapansin ng karamihan. Ngayong alam na natin ang misteryosong mensahe sa Kabanata 86, ito ang magiging susi para malaman kung ano ang nais ipahiwatig sa atin ng mga author. Umpisahan na natin sa number ng kabanatang ito, ang 86. Kung titignan ng number 86 ay wala namang kahina-hinala, pero kung babaliktarin natin ang 86, ay makukuha natin ang 68, ano nga ba ang meron sa kabanatang ito? Magugulat kayo dito dahil ang laman ng Kabanata 68, ay saktong-sakto rin sa Kabanata 86, kung saan ipinapakilala pa lang ang mga maglalaban, kumbaga pinagsabay nila ang kaganapan sa nakaraan at sa kasalukuyan. Nakakaintriga diba? Nagkataon lang ba ito? Ang sagot ko ay hindi. Ngunit uunahan na kita, alam ko ang nasa isip mo. Kung ito'y parehas na pangyayari sa nakaraang laban, tiyak na talo na si Okita dahil natalo ang mandirigma ng sangkatauhan sa labang iyon kay Beelzebub. At dahil yan ang iniisip mo ay dyan ka nagkakamali. May kaunting binago ang mga author na talagang ikakagulat mo. Handa ka na ba? Ang nanalo sa Kabanata 68 ay walang iba kundi si Beelzebub, hindi ba? At ano nga ba ang nire-representa ni Beelzebub? Hindi ba't kadiliman o dark, habang ang nire-represente naman ni Nikola Tesla ay liwanag o light? Balikan naman natin kung ano nga ba ang nire-represente ni Shoji sa Kabanata 86. Hindi ba kadiliman o dark rin, dahil kinatatakutan na ito bilang isang demon, at si Susanoo ay liwanag o light dahil inuubos nito ang mga masasamang gods? Kung sabay na mag-uumpisa ang laban sa Kabanata 68 at Kabanata 86, at sa pagtatapos ng laban sa Kabanata 68, ay nanalo ang kumakatawan sa kadiliman o dark na si Beelzebub, dito palang magkakaideya ka na si Okita ang mananalo, dahil siya ang kumakatawan rin sa kadiliman o dark, hindi ba?
Sa paglabas ng mga author ng Kabanata 86, pinagsisigawan na pala sa atin na si Okita ang mananalo sa bakbakan sa round 10, dahil sa hint na kadiliman o dark at liwanag o light na ibinigay nila sa atin. Dadagdagan ko pa mga Pops, hindi ba ang misteryosong mensahe ng Kabanata 86 ay dark versus light? Alam nyo ba na konektado sa mismong Kabanata 68 ang misteryosong mensahe ng mga author, paano ko nasabi? Dahil ang title lang naman ng Kabanata 68 ay mismong dark versus light rin. Nagkataon lang ba iyan para sa'yo? Para sa akin, hindi yan nagkataon, bagkus ay sinadya. Ang galing hindi lang basta magsasabay ang laban ng past at future, akalain mo na yung iniwan nilang mensahe sa Kabanata 86 ay yun rin ang mismong title ng Kabanata 68. Subalit hindi roon nagtatapos. Dahil maligalig ako, sinundan ko pa ang clue at, kapanipaniwala man o hindi, nadamay si Nikola Tesla sa usaping ito tungkol sa past at future na nagkasabay. Ngunit, hindi ko na ito isasama dahil tiyak na wala naman interesadong makinig, kaya't kakalimutan ko na lang ito na parang nothing happened. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!